Ferdinand Marcos Jr. na sinasabi daw na walang baril. Okay, kahit siguro i-minus natin yung libo-libong dala ni Torre, kahit si Torre na lang siguro ang picture, nandun may hawak siyang baril. Di ba? Wala daw. Mismo presidente, hindi alam. Ayun po, ang dami nakakumpol ng mga baril. Hindi niya mismo alam yung kanyang mga pinagsasabi. So, paano pa natin siya paniniwalaan? Order ng korte, napakalinaw na ihinto ang operasyon nila dyan sa KOJC. No? Yes, Admar, no, and MJ, no, I'm 53 years old, and I follow the news, national news, global news, and I haven't come across any operation implementing a warrant of arrest for one single person in an enclosed area, bigger or smaller than the size of KOGC, na ganito kadami yung pwersa na ginamit at ganito katagal, no? Beyond reasonable time na, no? Yan yung kasi yung standard operating procedure nila at hindi rin nga defined yon kung ano ba talaga yung reasonable time for you to serve that arrest warrant. So hindi nakapagtataka na masabi yon ni Senator Bato, having been in the police force for decades even, and in fact some legal luminaries such that of Atty. Torion, Atty. Trixie, and many other lawyers said that this is an unprecedented event in our legal history, no? Na ganito karami at ganito katagal ang pag-implement ng isang unarmed hindi terorista, no? Isang pastor na hindi pa naman convicted, no? He is only an accused of crimes charged, no, on him and 4 others, if I remember right. And alam mo, nabanggit din ni Senador Coco Pimentel, partner EB, yung sabi niya doon sa implementation ng warrant na ito ay pwede mong gamitin kahit saan, kahit kailan, kahit anong oras, once na nakita mo yung subject. At iba yung nakita na subject doon sa heartbeat kasi hindi mo alam kung kaninong heartbeat yun eh. 'Di ba? So, yung procedure, dapat nakita mo mismo. Halimbawa, pumasok sa compound, meron kang sapat na ebidensya, napicturan mo ba? O nakunan mo ng telescope na may larawan? Or batay sa surveillance ninyo, yun yung ipapakita ninyo. In fact, pagpasok pa nga nila sa mismong compound, sabay-sabay nga nila na hinalughog ang bawat compound. Doon pa lang, hindi mo masasabi na, uy, alangan naman present siya sa lahat ng mga doon. Nasa na yung, kumbaga, dapat doon naniniwala ka na andun siya. Meron kang sapat na dahilan para puntahan siya, considering sabay-sabay nga nilang hinalughog yung nasa 4 na po na mga structures, more or less, structures dyan sa loob, dala-dala yung kanilang libo-libong mga pulis. Doon pa lang, kung pagbabatayin natin yung sinabi ni Senador Coco, hindi mo na malalaman kung nakita ba nila. Kasi sabay-sabay, posible na. Kaya nga yung sa mga unang pagdinig, tinanong sila, sino doon sa 4 na compound, sino-sino doon sa 5 target ang nandito sa compound na ito, nandito sa compound na ito, kasi imposibleng yung 5 na yun nandun sa magkakaibang compound. Now ngayon, kung dito naman sa religious compound ng KOJC sa Davao City, marami din pong mga gusali diyan. So, pwede nating tanungin, saan ba rito sa 4 na po ang pinaniniwalaan ninyo? Diba? Ang nangyari na, naging search na, naging fishing expedition na, doon na sa mismong heartbeat. So, yun yung pinagtataka nila na parang hindi na yata ito naayon sa tamang procedure sa pag-i-implement ng arrest warrant. Pero, hindi yan kumbaga wala na kasi magagawa yung kay GC. Kumbaga, papasukin na lang talaga sila. Ang ikinairita lang talaga is, sa dami nila, hindi pa nila natatapos yung kanilang mismong misyon. Kaya atat na, sige tapusin na, saan ba yung heartbeat na yan at nang mapuntahan? 'Di ba? Umabot na sila mula Biyernes ba yun ng madaling araw? Hanggang sa kasalukuyan, pang-4 na nilang araw ngayon, nandun pa rin sila. So, doon yung ikinagalit at ikinafrustrate
ng mga taga KOJC dahil sa panay yung mga sinasabi nila, questionable na nga yung implementation, pero doon sa ipag-implementation, naging sobra-sobra na rin na to the point na yung mga may-ari dyan, kasi nakapangalan yan sa KOJC, sa membership, sa mga missionaries po, sila pa yung napagkakaitan ng kanilang karapatan at saka yung mga galing sa labas, yun pa yung nakakapunta dyan sa mismong loob, EB. Yes, no, tama ka, no, Brother Admar, no, at yun na nga, no, ang sinabi ni Senator Coco Pimentel, no, na although constitutional yung isang arrest warrant, for example, in this case, no, biglang nagiging unconstitutional siya doon sa pag-implement ng warrant. At ito nga yung nangyari ngayon dito, no, it's unquestionable. We have footages to prove that. The continuing occupation is a proof of that. But again, no, let me reiterate with my small knowledge of the law na yung standard operating procedure for the implementation of a search warrant and an arrest warrant, no, is is different, no. Pagka halimbawa, yung sabi na nga ni Senator Bato, if you are if you have a high probability na nandun nga yung suspect, then you can break in, no, to arrest that suspect. Or if you have sufficient intelligence and surveillance information gathered indicating the high probability na nandyan yung suspect, you can break in. Okay? Pero ang provision dyan is within reasonable time. Tapos, ang ginawa nila kasi, no, at sinabi rin ito, in-stress din ito ni Senator Bato, pagka nag-implement ka ng isang search, ng isang arrest warrant, at wala doon yung hinahanap mo within the reasonable time afforded by you, by law, you do not conduct a search because you did not find the person to be served the warrant. Hindi yun pwedeng i-reverse. Dapat may search warrant ka, okay, first, and then in the course of the implementation of the search warrant, you have also an arrest warrant for a specific person, no, na subject doon sa area na yun for the search warrant, yun pwede mo siyang arestuhin. Hindi yan reversible. Dapat mauna yung search warrant and then implement the arrest. Hindi yung nag-conduct ka or nag-serve ka ng arrest warrant, di mo nakita, magsi-search ka rin ngayon kung saan-saan na. At mamalagi ka pa dyan. I think mag-4 na araw na. Ngayon, halimbawa, nandun pa nga sila din doon. So, parang... Kumbaga, dugtong ko lang, no, bago lang si partner MJ, parang ano talaga, fishing expedition, di na nila alam kung saan. Parang nagtutugma sa the way, magbigay ng pahayag yung mga opisyal ng PNP like Torre. At parang umabot na rin ata sa presidente na wala rin alam. Buti pa yung pari sa Cebu. Oh. Detalyado pa siya nagbanggit sa kanyang homily. Mas alam pa niya ang mga ganap kaysa dito nga kay Ferdinand Marcos Jr. na sinasabi daw na walang baril. Okay, kahit siguro i-minus natin yung libo-libong dala ni Torre, kahit si Torre na lang siguro ang picture, nandun may hawak siyang baril. 'Di ba? Wala daw tear gas. Marami tayong nakitang mga usok doon at naapektuhan yung kanilang mga mata. Meron ding pepper spray, meron ding mga inabuso, tawag nito, sinipa sa mukha. Ayun, no? Siguro ano yan, toy gun. Kahit sabihing toy gun, baril pa rin yan. No? Pero sabi po ni President Ferdinand Marcos Jr. ay wala po daw baril yung mga pulis dyan. Oh. So dapat yung mga baril pala na existing dyan ngayon sa compound, dapat pala hindi pwede sa loob. Diba? Dapat tanggalin na yan. Pero may nakita tayo grabe. Mga sniper rifle, diba? Mga mahabang kalibre ng armas ay andyan na po. So mismong presidente, hindi alam. Ayun po, ang dami nakakumpol ng mga baril. Hindi niya mismo alam yung kanyang mga
sasabi. So paano pa natin siya paniniwalaan? Baka akala ni BBM, mga laruan lang yung mga baril, partner. At pang airsoft lang. Ang problema dyan ngayon, partner EB, baka maghain na naman ng mga palusot ang PNP ng search warrant dahil naikot na nila yung compound, malamang sa malamang, meron na silang mga, kumbaga, hawak ng mga bases para mag-apply ng search warrant naman, hindi na arrest warrant. Well, I don't know, no? Anong frame of mind ng mga nasa poder ngayon, no? Na nagkukumpas sa operasyon dyan sa KOJC, no? Probably meron silang ganong approach, and probably kasi ano to, partner MJ, no? And Admar, no? Talagang hindi ko nakikita na abandonahin nila, no? Na meron ng in-issue na I don't know if advance ako na nag-discuss dito. Inisyuhan na ng temporary protection order because of a writ of amparo that was filed early morning or first thing in the morning by the KOJC legal team dun sa branch 15 RTC ng Davao City. At yung writ of amparo na yon, no? I mean yung temporary protection order because of that writ of amparo that was filed, no? Immediately enforceable yun. At binasa ko nga yung order ng korte, napakalinaw na ihinto ang operasyon nila dyan sa KOJC, no? Pero ang sabi nga ni Abalos, wala daw doon sa order na yon na ihinto ang pag-implement ng warrant of arrest. Di ba? Ano bang kabubuhan yan? And going back to the Marcos statement, nakita ko nga, may reels nga kayo dyan. Hopefully, ma-share nyo yun kasi i-share ko talaga yan. Talagang this is a polvoronic republic run by a bangag babatak muli BBM president. Kasi nga, no, if you look at his remarks, talagang he is not in touch with what is really happening on the ground. And perhaps, because I've heard stories, no, na itong si BBM daw pagka subjected into extreme stresses, no, ayaw niyang makinig ng mga masasamang balita at will sulk in one corner at probably yung mga taong nakapaligid sa kanya are only telegraphing to him, no, what he needs to hear. Kaya yun ang basihan niya sa kanyang statement na walang armas at walang tear gas at walang crimes, no, or human rights abuses na naganap dyan, even up to now. Yun nga, kasi nakalagay din doon, di ba? Immediately cease and desist down sa mga anything na threat, di ba? So, hindi ba threat yung pamamalagi nila dito sa mismong lugar? Kabaliktaran nga lagi nga ang taga-KOJC daw yung parang may banta, kaya kailangan nila magdala ng mga baril, pero nakatulog pa sila ng mahimbing. Pero ano sa tingin mo ang magpapatuldok dito, Ibi? Kasi kahit na meron ng mga pahayag ang mga senador, mga expert, ano ba, needed ba na magano pa rin dito yung yung mismong huwes na kung ano ba ang dito, magkaroon ng paglilinaw na karagdagan? Well, ako naman, no, before I answer that, no, talagang makikita nyo, no, na they are really, halimbawa, ang pagdala nila ng isang, na-discuss din ito kanina sa Senado, the warrant of arrest is issued by a Pasig Regional Trial Court. It is implemented in Davao City in the KOJC compound. Nag-cooperate na nga ang buong Kingdom of Jesus Christ membership at pinahintulutan na sila kung saan-saan sila, kahit mga drawer, kahit mga imburnal, kahit kung ano. Akala nila sapatos si pastor na pati syurak, no, pinapakita, inalaw sila. Pero ang standard of standards of implementing a court order or a court document hindi applicable sa kanilang sarili. Kasi nandyan na nga yung temporary protection order ng isang huwes, ng isang korte dyan sa Davao City na mismo sinabi doon sa order, mismo ng korte, nandyan yan, sinabi ng huwes. He is not unaware, meaning he is aware because taga dyan siya of what is happening in KOJC and that form
the basis of him issuing the temporary protection order. Pero ayaw nilang i-recognize. Ibig sabihin, yung kanila lang gusto ang i-recognize nila. Pero kung adverse to them, hindi nila i-recognize. Now, I think the legal team of KOGC is doing its best now, and they are overwhelmed, I'm pretty sure. No, but we have an excellent legal team. Attorney Torion and Attorney Topacio is probably flying into Davao, I think today or tomorrow. I've heard him say that in his interview sa Billionario News Channel. And I think, as far as I am aware, I think pag hindi mo na-implement yung ganitong order ng korte, I think they can file, your legal team can file a contempt charges against the people na ayaw mag-implement, no? And ang kaibahan ng court, contempt of court, no? Parang criminal na siya in nature, no? Against the contempt charges doon sa Senado at sa House of Representatives, no? So probably that's the most that's the easiest and quickest way to enforce the legal remedies. Tsaka nakikita natin dito, kaya pala talagang matapang itong si Torre. Matindi talaga yung backup, no? Kahit na medyo magulo yung kanilang mga statement. Unahin lang natin, itong si President Bongbong Marcos, sabi niya na walang baril, walang tear gas, walang mga human rights na mga violation, which is kitang-kita naman natin. Maraming mga armas, mahabang armas, pati yung general, andyan. O, ayan pa, mga sniper rifle dyan, dala-dala nila sa loob. Yung sa tear gas naman, klarong-klaro, malinaw na malinaw, yung puting usok, no? And at the same time, yung mga human rights abuses. So, kumbaga, siguro dahil, kumbaga, kinukonsente mismo ng presidente, kahit na wala siyang alam, basta okay lang sa kanya kasi the way siya kumpiyansa siya kahit na lahat ng mga sinasabi niya ay hindi katotohanan. Now ngayon, itong si Abalos naman, kung matatandaan mo, nagbigay siya ng pahayag na parang hugas kamay siya, di ba? Parang hugas kamay siya na hindi, purely yan, police operation, may sila, kumbaga may autonomy na gumawa ng ganyan. Pero kabilang siya sa mga nag-question agad doon sa ruling ng korte. Akala ko ba hinahayaan mo yung sa pambansang pulisya? At balita ko pa, di ko lang alam, i-verify natin na kabilang sa mga nasa chopper kanina ay mismong si Abalos daw. Yung may mga dalawang chopper dito na lumilipad kanina either kasama daw si Abalos at si Marbil at si Torre, yung dalawang chopper na paikot-ikot doon sa KOJC after nung na-serve after na nabalitaan yung RTC na ruling. So makikita mo dito na sila mismo ay nahuli sa kanilang sariling bibig.